Hi guys! So, okay, fundamental update tayo. So, as you all know, gold trader ako, so focus tayo sa metal right now. So, si gold ngayon is nasa around 4,200 per ounce. And si gold has been pressured dahil yung mga investors nakafocus sa dalawang major factors na to. Number one is yung peace talk ng US at Iran. Number two is yung Fed outlook, which is hawkish. So, pag-usapan natin yung una. So, si Iran at si US, nagkakasundo na sila. So, they had this peace talk na nagpapakita ng mga early progress. Si US nag-grant siya ng 60-day license to sell internationally ng oil sa Iran. So they're expecting na mag-i-increase yung global supply natin ng oil. Nag-improve na rin syempre yung shipping ng oil sa Strait of Hormuz. While si Kuwait, si UAE, si Iran, nag-increase na rin ng mga energy exports. So therefore, mas stable na yung oil supply. Nabawasan na rin syempre yung fear sa mga inflation spike, most especially sa mga energy-driven na supply, diba? So, doon sa pangalawa naman, yung pangalawa naman is yung sa Fed outlook, which is yung hawkish. Siya yung pumalit kay Jerome Powell as Fed chairman. So, si Kevin Warsh, kilala siya as hawkish. And dahil dito, mas strengthen yung expectation ng market na possibly yung interest rate will still stay higher for a longer period of time. Syempre, kapag may mataas yung interest rate, mas mababawasan yung attractiveness ng mga non-yielding asset katulad ng gold. So, we are expecting na possibly si gold magtuloy-tuloy talaga yung pagbagsak niya. Kung nakakakita na kayo talaga ng bearishness ni gold ngayon, baka possible magtuloy-tuloy yan, matapos na yung bullish era ni gold. Syempre, mas lumalakas ang US dollar, mas nagmamahal si gold. So, sa mga investors na gusto sana bumili ng gold, medyo sila parang, ayoko na muna bumili ng gold kasi ang mahal kasi ang taas ng US dollar. That is why possible si gold magtuloy-tuloy yung bagsak niya. So, both improving geopolitical tensions or conditions and yung expectation ng prolonged US high interest nagka-create siya ng pressure talaga sa gold. So, yung mga investors ngayon nag-aantay sila sa US PCE price index, which is dito nila mag-engage talaga kung ano ba yung preferred inflation ng Federal Reserve, which is, I believe, si Kevin Warsh talaga pinangako niya na he will keep the inflation at 2%. And 19 of the Fed policy makers nag-expect sila na magkakaroon at least one na price, interest rate hike. So, possible daw mga around September, ganyan. So, nagpa-price in na yung mga market ngayon. So, kung gusto niyo pa rin bumili, mag-buy ng US dollar, ang trade nyo na asset is USD JPY. Kasi yan yung somehow copycat ng DXY. So ito, reminder lang din sa ating mga Pilipino na since ngayon tumataas and lumalakas ang US dollar, syempre humihina ang piso. So kung humihina ang piso, potentially ang possible na mangyari nito mas magmamahal yung mga bilihin. So tayo kasi sa Pilipinas, more on imports tayo. Marami tayong mga binibili sa ibang bansa. So ngayon, kapag bumibili tayo sa ibang bansa, ang currency na ginagamit na pambili dyan is US dollar. So kung ngayon, mahal yung US dollar, mahal din yung pambili natin ng mga imports natin. So kung mahal yan, posible, mas tataas pa yung mga presyo ng bilihin natin. So kahit na nakikita nga na nag-open ng Strait of Hormuz, pumapasok na yung oil supply, bakit ganon? Bakit ang taas pa rin ng bilihin dito sa Pilipinas, hindi pa rin bumababa? That is because of the US dollar, kasi malakas pa rin si US dollar. So, lalong maghihirap yung Pilipinas, yes, potentially. Bakit? Kasi Pilipinas ang daming utang natin. Marami tayong utang, guys. And yung utang na yon, ang pinababayad natin doon US dollar din. So, dahil nga ang taas ng US dollar, yung utang natin, say for example, ang utang natin is, sabihin na natin, kunwari, 100 pesos. Kung may utang ka na 100 pesos, tumaas yung US dollar, hindi na 100 pesos na lang ibabayad mo. Possible ang ibayad mo na is 120 pesos na. Kasi nga, mas naging mahal na yung pagbili mo dun sa US dollar. Kasi nga, yung pambayad natin is US dollar. So, are you guys getting it? So, medyo maghipit muna kayo ng sinturon, wag muna kayo gumastos-gastos, magtipid tayo ng magtipid kasi hindi natin alam hanggang kailan posibleng umakyat yung demand for US dollar. Hanggat tumataas ang demand for US dollar at tumataas ang presyo ng US dollar, babagsak at babagsak ang palitan nito sa piso. So, mas naghihirap tayo, guys. So, I hope and let's pray na ma-survive to ng Pilipinas and makagawa ng paraan yung
gobyerno natin para natin to maiibsan. But anyway, yan, balik tayo ngayon sa sa gold natin, sa gold trading natin. So for our, basically, ang pinaka-fundamental bias natin is bearish. So ngayon, kung maghahanap kayo ng mga setup nyo for gold, syempre mag-focus kayo sa mga selling opportunities. Wag po tayo masyadong magbabay. Kung magbabay po kayo, it's either sa scalping or intraday lang po, and i-reduce nyo yung risk, bawasan nyo yung lot size nyo kasi nga that's against the trend. Focus tayo sa macro trend pa rin talaga. So, ngayon, kung bearish ang market, hanap kayo ng mga pullbacks or mga correction sa market. So, pag nagpo-pullback, nagko-correct yan, meron kayong opportunity na mag-sell regardless kung anong timeline yan. So, you have to know anong type of trader ka. Are you scalper? Are you an intraday trader? Swing trader? Position trader? So, kung nagpo-position trade ka, pwedeng, sabi ko nga, mag-iwan ka lang kahit 0.01 ng sell, di ba? Hanggang mag-September, hanggang mag-December kasi possibly babagsak pa si gold. Kasi wala tayong nakikitang signs of reversal Both fundamental and technical talaga bearish gold. And kung yan, papansin nyo, very clear naman nakikita nyo na yung market is ayan. Meron talaga siyang downward trend. Bumubuo siya ng lower high, lower low, lower high, lower low. So, pwede kayong maglagay ng trend channel dyan, guys. Ayan. So, yung market right now is nag-react lang siya dito sa middle. Hindi niya pa binabasag to. Pag ito binasag niyo tuloy-tuloy, possible na mabumagsak na to. And besides, itong middle is the weekly support natin yan. Ano pa yung nagpatibay dito na bearish? Ito, nirespect niya yung golden zone natin dito. This is bearish golden zone and gumawa tayo ng Fibonacci retracement from this drop. Ayan, di ba nagkaroon ng drop dyan? Tapos gumawa tayo ng golden zone. Nirespect itong golden zone na to and potentially, ito yung pinaka-sign natin. Hanggat hindi niya binabasa itong golden zone na to, talagang bearish gold. So, pwede kayong magtingin sa lower time frame if you really want to participate sa market kahit na mabilisan lang. Pwede kayong mag-scalp or intraday dito. And sa 15-minute time frame, papansin nyo, yung market is nagko-consolidate siya within our MA200. So, as you all know, kapag ang market is nagko-consolidate, meron niyang kasunod na big move. So, pwede kayong mag-drawing dyan ng support and resistance nyo. So, ito yung support natin, ito yung resistance natin. Or pwedeng ito. Yan. So, kapag binrake nito, itong MA200 natin, itong resistance natin, pwede kayong mag-buy. Kapag binrake nito ating support, pababa, dyan, pabagsak dyan, then pwede kayong mag-sell. Kasi possible, dyan magkaroon ng malaking movement. And, potentially, pwede siya bumagsak hanggang dito sa support, sa next support na to. Ayan. Yan. So, possible dyan siya bumagsak kung magkakaroon ng drop dito. So, since ang bias natin is sell, then dito tayo hahanap ng selling opportunity. So, kapag ito, binasag niya yan, and then nag-retest siya dyan pwede tayo dyan mag-sell. And pwede natin maging TP is hanggang dito. So, this is a very good setup kasi this is 1:3 risk-reward ratio. So, again, kailangan nyo munang antayin na yung market ibumagsak dito. I-break niya to. Break niya yan, mag-test siya dyan, and then, ayan yung pwede niya mangyari. Ayan. So, kailangan niyo muna ng confirmation na babagsak siya, guys. Kasi baka ma-fake out kayo dito. Ayan, baka ma-fake out kayo dyan. Pag na-fake out kayo dyan, then, masusunugan kayo or magkakaroon kayo ng loss. So, ideally, pwede niyong gawin is, pag nag-break yan dito, and then tinest niya tong previous support na resistance, and then tsaka kayo magbabay somewhere here. And then, dito yung TP natin. Yung price niyan is, ito, 4173. And ang TP natin would be 4144. SL natin is 4183. And this is for the 15-minute time frame, guys, ha. So, intraday scalp lang yan. Yan. Or scalp lang yan, guys. Mabilis lang yan. So, that's for our technical and fundamental analysis. So, ngayon, if you want to learn more about trading, meron po akong school. We are located in Marikina. We have several delivery formats. We have face-to-face classes, we have online classes, we have self-paced class, we have hybrid class. So, lahat ng mga delivery formats na possible na fit sa inyo, pwede nating i-cater. So, if you want to learn more about this kind of industry and eventually gusto nyo rin magkaroon ng time freedom, ng financial freedom, baka trading na ang sagot doon sa kagustuhan nyo na yan. Just visit my website, www.legendarytradingacademy.com or puntahan nyo yung Facebook natin. Pwede kayo mag-inquire doon. We have admins na pwede magsumagot sa mga inquiries nyo doon. So, yun lang, guys. Thank you!